Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Rosario sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Rosario. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 83 kabanata, ang talata po ay 5. Nagkakaisang lahat sila ay nagplano, kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Nagkakaisang lahat. Nagkakaisang lahat. Sila ay nagplano, kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Nagkakaisang lahat. Nagkakaisang lahat. Sila ay nagplano, kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. At sa oras na ito, aming hinihiling sa iyo ang paglilinis sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan na aming naisip, nasabi, nagawa. Panginoon, kami po'y patawari at linisin ang banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Rosario sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Rosario nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Rosario. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 40 kabanata. Ang talata po ay 20 hanggang 23. Ang ikatlong araw ay kaarawan ng Paraon at naghanda siya ng salo-salo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Genesis chapter 40 verses 18 hanggang 19. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka rin ng Paraon at pupugutan ka, pagkatapos ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Yun pong unang kahulugan ng panaginip na
ipinaliwanag ni Jose ay napakaganda. Kaya iniisip nitong panadero na baka maganda rin yung ibig sabihin ng panaginip ko. Kaya nung sinabi niya, aba, ang kahulugan pala ng kanyang panaginip sa loob ng 3 araw, ipapatawag siya ng paraon, pupugutan siya ng ulo at ibibitin sa kahoy yung kanyang bangkay at hayaang tukain ng ibon. Doon po sa kanyang panaginip, yung mga tinapay na kanyang ginawa, tinutuka ng mga ibon. Mga kapatid, pwede nating sabihin na baka merong hindi magandang kahulugan yung mga napapanaginipan natin. Ano na po gagawin natin? Ititigil na natin. Hindi na tayo matutulog. Hindi naman po pwede, ano po. O hindi na tayo mananaginip. Sana po ganun kadali lang yon. Ang kahulugan po ng panaginip ay mula sa Diyos. At kung mula sa Diyos ang kahulugan ng bawat panaginip, hindi tayo ihahatid ng Panginoon sa isang kahulugan na tayo po hindi mapagpapala. Paano yan, Bernie? Yun nangyari sa panadero. Imposible namang hindi mangyari yan. Kasi tinura ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, ang kahulugan ng panaginip ay ang husga ng Diyos. Alam niyo po, dapat nating maunawa na ang husga ng Diyos ay puno ng napakagandang katotohanan. Hindi tayo dapat mapawalang kaisipan. Kung magkakaroon o ang Panginoon ay nagkakaloob ng kahulugan dun sa ating mga panaginip, ako po'y naniniwala, kalooban ng Diyos na ang ating panaginip sa ating panaginip ayo po ay tumanggap ng pagpapala mula sa Kanya. At sa pagkakataon na husga yung ating tatanggapin, gusto ng Panginoon maging maliwanag sa atin na puno natin ang salo. Alam niyo po mga kaibigan, ito po yung sinasabi ko patungkol po sa ating kasalukuyang kaganapan sa ating gobyerno. Hindi ko po sinasabing ito yung sinasabi ng Panginoon sa gobyerno natin, Pero ang sinasabi ko, ang Panginoon po ay tapat humusga. Hindi po papayag ang Panginoon na merong kasinungalingan na magmumula sa Kanya. Hindi pwede yun sa Panginoon. Kung katotohanan, ang Diyos po ay katotohanan. Ang katotohanan magmumula sa Kanya. Ang katotohanan bababa sa atin. Ang katotohanan maggagawa. Paano, Bernie, kung yung maganap sa akin husga? Kapatid, kaya mo ko naririnig ngayong oras na ito ay sapagkat may panawagan ng Panginoon para sa iyo na ikaw ay magbalik at magsisi sa lahat mong kasalanan. Ang Panginoon po ay nagkakaloob sa atin ng katotohanan at gusto ng Diyos na lakaran natin yung kanyang katwiran. Paano nga yan, Bernie, kung husga yung aking tinanggap? Ito na po yung sinasabi ko kanina na panunumbalik sa Panginoon. Kailangan mo, kapatid, na
Huwag kang manangan sa sarili mong kaalaman. Kasi kung sasabihin mo sa akin na naiisip mo, magdudusa pala ako. Hindi pala maganda yung katatapusan ng buhay ko. Biro niyo po itong ah, panadero ng hari, eh, nakapanaginip ng isang husga para sa kanya. Di ba, Bernie? Yung hari naman yung naghusga niyan, hindi ang Panginoon ang naghusga niyan. Yung hari po ang naghusga, pero yung kapahayagan galing sa Panginoon. Ano po? So, kung hindi po papayagan ng Panginoon, hindi po magkakaroon ng katuparan. So, ang ibig sabihin nito, kung ano man yung ating pinagdadaanan, ano man yung nangyayari sa atin, at sa ating palagay, hindi marapat at hindi natin ah, hindi fair para sa atin na mangyari yung hindi maganda na ayon sa ating mga napanaginipan, aba, tayo po manikluhod at lumapit sa ating Diyos na buhay. Alam niyo po, dito pumapasok yung katotohanan na kapag tayo'y nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, hindi naman tayo babaliwalain ng Diyos. Alam niyo po, isang kasiguraduhan, ang Panginoon ang magkakaloob ng kanyang kahabagan sa bawat isa. At ito po ay magiging paraan ng Diyos upang tayo po ay iligtas sa siguradong kapahamakan. At ako po'y naniniwala, ito pong pagkakapanood nyo, ano po, naririto kayo ngayon, kalooban ng Diyos yan, na ayaw ng Panginoon na kayo ay mahusgahan. Kaya ipinababatid ng Panginoon sa iyo na ang pangangailangan ng tao, tayo'y magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos na buhay. Parang wala naman ako nagawang karumihan, Bernie. Wala naman ako nagawang kasalanan, Bernie, para ako'y magpakumbaba. Alam niyo po, ang sabi ng salita ng Diyos, kapag sinasabi natin na tayo walang kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Sapagat walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tapos sasabihin natin, hindi tayo nagkasala. Mga kapatid, ako po'y naniniwala, tayo'y tinatawag ng Panginoon sa kanyang piling. Hindi po tayo pinapauwi sa langit. Ano? Kung hindi, nais ng Panginoon na hindi tayo lumakad sa kasinungalingan at sa kasamaan. Nais ng Diyos na tayo'y mabuhay sa katwiran. Yung kanyang itinalaga na katotohanan para sa atin, dapat maging maayos. At alam nyo, ito'y posible lamang kapag tayo'y nakipag-ugnayan sa Diyos. Ayaw ba natin na mangyari sa atin yung husga katulad ng nangyari sa panadero ng paraon? Aba, huwag tayong papayag na sa bawat araw at sa bawat sandali, hindi tayo makikipag-ugnayan sa Diyos at hindi natin mababatid ang kanyang dakilang kalooban. Dapat naisin natin sa ating mga puso na lumakad sa kanyang katwiran. Sa ganitong paraan, aba, hindi tayo mababahala, kundi tayo yung papanata. Alam niyo po,
Para sa akin, yan po yung naging kapanatagan. Kasi po sa totoo, ang isang pastor po, ano lang naman po ang akin po tinatanggap na galing sa iglesia. Hindi po ako kumikita na malaki. Ang inyo pong lingkod tumatanggap lang ng nabubuhay naman po. Ano po? Pero katulad nga ng sinabi ko dati, hindi ko po kaya makapagpaaral ng kolehiyo. Pero alam niyo po, sa biyaya at kalooban ng Panginoon, nakapagtapos na po yung aking panganay na anak sa biyaya at kalooban ng Panginoon. Kasi ang pangako ng Panginoon sa akin, nung pagkakataon na ako po, nagkukwenta, magkano lang yung pera ko, magkano lang yung tinatanggap ko bilang misyonero, nalaman ko na 30,000 ang kada semester ng kolehiyo. Alam niyo po, ako'y nanalangin na tumawag sa Panginoon at totoo po, sa kahabagan ng ating Diyos na buhay, yung pong panganay ko ay nakapagtapos na at susunod na po sa isang taon yung pangalawa sa habag at biyaya ng Panginoon. Bakit, Bernie? Sa iyo ba, ikaw ba yung pinanggagalingan ng pinang-aaral ng anak mo? Totoo po hindi. Dahil hindi nga po kasya yung tinatanggap ko. Pero, ang Panginoon po ang nangako sa akin na siya ang magpapaaral sa mga anak ko. Alam niyo po, ako'y panatag na panatag Wala po akong pangamba. Kahit na hindi akong pinagdadaluyan ng paraan upang sila'y makapag-aral, hindi po ako natatakot. Hindi po ako nahihiya kasi sa katotohanan, ang Panginoon ang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Hindi po malakas ang loob ko dahil ah, ako ang pinanggagalingan. Yun na nga sinabi ko, hindi nga po ako. Pero meron po akong kapanatagan. Ang Diyos ang magsusupply at magkakaloob ng lahat naming pangangailangan. Mga kapatid, kapag ating binalikan ang katotohanan ng salita ng Diyos, tayo'y mamamangha sapagkat tunay, ipinagkakaloob ng Panginoon yung pangangailangan ng mga nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po yung kapanatagan na meron ako, hindi akin, kundi yung katotohanan na ang Diyos sa Kanyang kapangyarihan isinusupply yung lahat ng pangangailangan. At dahil po dito, panatag ang aking puso, panatag ang aking isipan. Yan po yung sinasabi ko sa mga anak ko. Hindi dapat matakot, hindi dapat mag-alala, sapagkat hindi magkukulang ang Panginoon. At alam niyo po, may kinaharap na sitwasyon yung anak ko na nag-aaral. Hindi niya masabi-sabi. Tapos, nung pagkakataon na nasabi niya, sabi niya, kasi po, iniisip ko ganito, ganyan. Sabi ko, iniisip mo. Ano ba sabi ng Panginoon? Kasi anak ako, samantalang may karunungan kang taglay, ang Diyos ay mas matalino kaysa sa iyo. At alam niyo po, yan yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sapagkat tunay, hindi sa aming paraan, kung hindi sa paraan ng Diyos, natugunan yung pangangailangan. Kapatid, kaibigan, meron ka bang sa iyong puso ay itinatago at sinasabing, di na yata ito pwede. May paraan ng Panginoon.
At ako'y nananalig. Ang kaligtasan ng Panginoon ay sapat at ganap upang tayo ay pagtagumpayin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay labis na nagagalak sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang kami ay maliwanagan sa pamamagitan ng iyong salita. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad kung aming iniisip na sa aming mga sarili, kaya naming magtagumpay. Lord, kami po'y patawarin mo dun sa mga pagkakataon na iniisip namin walang makakakilos sa amin. Lord, walang makakapanakit sa amin. Pero dahil dun sa hindi tama naming ginagawa, Panginoon, tunay, natapatan yung aming mga kakayahan. At sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat hindi kami nagkukulang. Sapagkat ipinagkakaloob ng iyong Santong Espiritu ang lahat naming pangangailangan. Lord, namin idinudulog sa iyo yung mga pagkakataon na kami ay nagduda, natakot, nangamba, nag-alala. Hayaan mo pong ang lahat ng ito ay pawiin ng Santong Espiritu. At Lord, ang aming panalangin, magsimula sa aming mga buhay ang pagsunod at paglakad sa iyong katwiran. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Rosario sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Rosario ay tumanggap ng pagkakaisa galing sa Santong Espiritu. Maging dahilan kung bakit maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Rosario. At hayaan mo po, Panginoon, na mapangyari ang iyong naisip. Na maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Rosario. Maging pagkakataon ito upang dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan sa bayan ng Rosario. Yan mo pong maranasan ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang aming mga bayan. Ikaw po ang magatid ng kaunlaran. Arayan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo ng aming bayan ay tawagin bilang launching pad of the gospel, missionary sending country, and the America of Asia in the height of its glory. Lord, dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na magharap sa aming gobyerno. Lord, ang aming panalangin, lahat ng kasinungalingan ng kaaway ay malantad at ikaw po ang tunay na humusga sa aming mga tagapanguna. Amin din pong idinudulog sa iyo ang pagdaloy ng spirito at kapangyarihan mo sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kalooban mo. Ganyan din yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, maging yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. O po, Panginoon, magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay para sa iyong kalooban. At Lord, kami nagpapasalamat sapagkat batid namin kikilos ka din ng may kapangyarihan sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, hayaan mong mapangyari ang iyong salita na
Pukin ng Santong Espiritu ang mga bayan ito at magpahayag ng dakilang kalooban. Dasal din namin, Panginoon, na dumalo yung iyong kapangyarihan sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the fear of the Lord. We declare the fire of revival. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pagsalitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama natin ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.